buhay noong walang nakakakita. Naramdaman mo na ba ang pagkirot na yon sa dibdib nang marinig ang tanong na yon? Ang gunting ay papalapit na. Kinailangan kong harapin ito pagkatapos ng sunod-sunod na mensaheng pinalakpakan, umuwi ako at nakita ang sarili kong walang laman. Umupo ako sa gilid ng kama, tahimik ang bahay, at ipinaalala sa akin ng espiritu. Abala ako sa entablado at kulang sa pag-ukol ng sarili sa puno ng ubas. Ako ay nananatili pa rin sa puno ng ubas sa paningin ng iba, ngunit ang katas ay halos hindi na umaagos. Napakahaba ng gabing iyon. Binitawan ko ang aking schedule, lumuhod, at umiyak bilang isang taong nakakaunawa na naligtas siya ng katotohanan sa tamang oras. Ang gunting ay hindi nagalit sa akin, iniligtas ako nito mula sa huling pagputol, ang pagputol sa sanga na wala ng buhay. Mula noong gabing iyon, nagdesisyon akong itigil ang pagsukat sa aking espiritual na kalusugan batay sa ingay ng madla at bumalik sa pagsukat nito batay sa pagsunod sa lihim. Maaaring nagtatanong ka, ngunit naniniwala ako. Hindi ba yun sapat? Nagpakadiretso si Jesus, hindi ang pagsasabi ng pag-aari ang nagtitiyak ng pananatili, kundi ang bunga. Ang si Panginoon, Panginoon na walang pagsunod ay tanging relihiyosong etyo lamang. Alam mo ang takbo, una, nawawala ang pagdarasal, pagkatapos ay nawawala ng lasa ang salita, nagiging maluwag ang konsensya, ang kasalanan ay nagiging katanggap-tanggap na kaugalian, at sa labas lahat ay nananatiling pareho. May papuri pa rin, may posisyon pa rin, may malumanay na pananalita pa rin subalit, ang puso ay tuyo na. Ang pagkatuyo ay isang tahimik na proseso. Ngunit ang Ama ay hindi sumusukat sa ingay ng dahon, hinahawakan niya ang esensya at alam niya kung kailan huminto ang pagdaloy ng buhay. Ngayon, hayaan mong magtanong ako na para bang nakaupo ako sa iyong mesa. Ilang beses ka nang nagtago sa likod ng alam ng Diyos ang puso ko para lang hindi harapin ang isang tiyak na bahagi ng pagsuway. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang pakikipagkasundo, pagpapatawad, pagbabayad pinsala, kadalisayan, dahil sa isang araw ay ayusin ko yan. Alam nating lahat ang lugar na yan,